Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang araw po sa mga kababayan nating mga OFW, special po sa mga taga Saudi Arabia. Magbibigay lamang tayo ng payo kung paano nga ba mababawi ng isang kababayan ang kanyang pera na kanyang ipinautang na hindi na po binayaran o kanyang ibinayad na hindi na po ibinalik dahil wala naman po nangyari. Madalas po na may mga complaint ng mga kababayan natin na nagpautang pero tinakasan o kaya ay hindi na binabayaran ng kanyang pinautang. At meron namang nagbayad sa isang Arabo na kaysa may kilala daw na mga kilalang tao na kaysa nagtatrabaho sa Jawazat, nagtatrabaho sa Ministry of Labor o pwedeng magawa ng paraan yung kanyang papel na maayos at may transfer siya ng sponsorship o iba pang mga transaksyon na na-involve dito yung kanyang pera. Pero wala naman nangyari. Pinastos yung kanyang pera, nagamit yung kanyang pera, binigay niya yung pera, pero wala nangyari. So ngayon nagko-complain, paano daw niya mababawi yung kanyang pera? Hindi niyo po mababawi ang pera na yan kahit mag-complain kayo sa batas ng Saudi Arabia kapag wala po kayong mga ebidensya po. Kapag wala kayong ebidensya, binayad niyo po ng cash yan, wala po mangyayari sa inyo po. Kasi hindi naman po pwede pupunta ka sa korte na sasabihin mo lang na pinautang mo, binayaran mo, pero wala ka namang may pakita na ebidensya. Ang sabi, totoo naman, binigay mo, hindi ka naman nagsisinungaling doon. Kaya lang, ang propeta sallallahu alaihi wasallam kasi sinabi niya, which is ina-apply ito sa mga korte dito, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara alayhi. Ang katibayan, ebidensya, documents ay hihingin sa taong nagko-complain, sa taong naniningil. At kapag wala siya may pakita ng mga katibayan, yung kanyang sinisingil at kino-complain ay i-request lang sa kanya na manumpa na totoo ba na wala talaga na siya ay walang inutang, walang kinuhang pera. Pag nagsinungaling siya at nanumpa, dismiss ang kaso. So tabla ka. So ito po yung nangyayari. Bakit hindi po nababayaran ng utang sa inyo at hindi po naibabalik ang pera na binayad ninyo para may transfer po ang inyong sponsorship o anumang mga transaksyon na binayaran ninyo. Para masingil nyo po yan, kailangan po, meron po kayong mga katibayan sa pamagitan na ipinadala nyo po sa bangko, may resibo, pinadala nyo sa STCP, may resibo, at may mga conversation kayo o kaya ay may resibo talaga na physical ang dala ninyo at yan po ang ipapresenta po ninyo sa Ministry of Justice. So, kung sakali na humingi kayo ng tulong, halimbawa sa ating polo, embahada, ay mas madali kayong matulungan kung may mga ebidensya po kayo. Ngayon, kung wala kayong may papakita ebidensya, wala talagang mangyayari sa inyo. Kaya, ang payo ko po, kailangan talaga ninyo ng ebidensya. Kapag kayo po ay nagpautang, kailangan may mga conversation kayo at may mga ebidensya na nagbigay ka ng pera sa pamagitan ng pagtatransfer ng pera sa kanyang account, bank account o sa STCP o may resibo po. Personally po, nangyari po to sa akin na may nagtatrabaho sa mga sa kadamat, mga service center na ayusin yung papel na tutulungan ko kapalit ng pera. So, kumuha ko ng resibo. Pero, natagal na panahon, hindi niya naayos. Ilang buwan na inabot. Ayaw na niya ibigay yung pera. Hanggat sa nag-complain ako, pumunta ako sa isang office at ibinigay ko yung mga ebidensya sa Ministry of Justice. Then, dito, napadalan siya ng message. So, ano nangyari? Siyempre, nakatanggap siya ng message na magkakaroon ng hearing. At kapag siya ay natalo sa hearing dahil sa mga katibayan at ayaw na magbayad, ano pong mangyayari sa tao na yun pag hindi nagbayad? Pag Pilipino yan, magkakaroon siya ng travel ban. At kung nagsasahod siya sa kanyang bank account, mapaparease po yung account niya. At monthly po, ay mababawasan po yung sahod niya ng 33% po. At mapupunta po sa taong inutangan niya o sa taong kinuhanan niya pera na hindi niya po binayaran. So, paano mapupunta yun? Kasi pagka ikaw ay nag-complain po, ilalagay po yung bank account mo doon sa kasama ng complaint mo at doon po mahuhulog yung pera. So, korte po ipipilit sa tao na yan para siya magbayad po. So, ganito po yung paraan para kayo po ay hindi po ma-scam at hindi po maloko. So, kailangan talaga ng mga bank transfer na may pakita nyo, may mga conversation kayo kasama ng conversation o mga physical po na mga resibo para yan po ang ibibigay, ipapresenta po ninyo sa Ministry of Justice po. So,
Pag hindi po nagbayad yan, magkakaroon siya ng travel ban at mapapalis pa po ang kanyang account. Kaya gusto man niyang umuwi, hindi siya makakauwi kasi meron siyang dapat na bayaran sa'yo. Pero kung cash yung binayaran, ang mga transactions niyo, mga pautang ninyo, sinasabi ko po sa inyo ito, hindi kayo mananalo at matatabla lang po kayo. Ang manggagawin lang po ng pulo natin, ipakikiusapan po yung tao na bayaran kayo. Pero kung papipilit, ay hindi mahirap pilitin yun kasi nga wala talagang ebidensya. So, alamin ang karapatan natin upang tayo po ay hindi po ma-scam at hindi po maloko ng kapwa natin, Pilipino o kaya ng mga Arabo po na masasama ang loob po. So, yan lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po sa inyong lahat po.